Magandang araw po muli sa ating lahat. Ngayon pong linggo ay tayo po ay nasa panghuling bahagi na po, ng ating serye na pinamagatan po natin kagalakan sa pagiging bahagi ng isang simbahan. At sa mga nakaraang linggo pa mga kapatid, atin pong natutunan, atin pong napag-aralan, ating nakita na may kagalakan sa pagtitipon bilang katawan ni Kristo. Pagsasama-samang pagpupuri sa Kanya at merong kagalakan sa paglilingkod ng sama-sama. Yan po ang ating napag-aralan na nakarang linggo. Ngayon po umaga, tayo naman po ay dadako sa isa pang mas malawak na larawan. Ang panghuli po nating serye ngayon po ay ang kagalakan sa pinagsasaluhang misyon. Hindi ito po simpleng gawain lamang, kundi mga kapatid, ito po ay hindi ito pang personal na tagumpay o achievement. Ito po ay ang layunin ng Diyos mismo. Ang dalhin ang mabuting balita ni Kristo sa lahat ng dako sa mundo. Ano po? At ang nakakahanga dito mga kapatid ay isinasama niya po tayo sa kanya pong misyon. At meron po tayong misyon na iniwan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Now, ang tanong po sa ating lahat ngayon pong umaga ay naranasan po ba natin o naranasan mo na ba maging bahagi ng isang makabuluhang gawain? So yan po ang katanungan. Ano po? Naranasan mo na bang maging bahagi ng isang makabuluhang gawain? Halimbawa po mga kapatid, nakatulong ka na ba sa isang or feeding program para sa mga bata? Or nakisama ka ba sa isang outreach sa isang komunidad? O marahil, naging bahagi ka ng isang mission trip. Sino po naging bahagi ng mission trip dito na experience? Marahil, naging bahagi po kayo ng isang mission trip. Alam niyo po mga kapatid, iba talaga ang saya kapag alam mong ang ginagawa mo ay may saysay. Amen? At higit sa lahat, ginagawa mo ito ng hindi mag-isa. Ginagawa mo ito kasama ng ibang mga lingkod ng Diyos. Ngayong araw mga kapatid, nais ng Diyos na makita natin na may malalim na kagalakan sa pagsama sa kanyang layunin, sa kanyang misyon. Ano po? Na ang misyon ay hindi para lang sa ilan, kundi ito pong mission po na ito ay para sa lahat ng mananampalataya. At nakapag tayo po ay nagtutulungan mga kapatid para sa Ebanghelyo, mayroong katuwaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ito pong mission na ibinigay ng Panginoon sa atin, po, kapag ginagawa po natin ito, kasama ng ibang mananampalataya, ng ibang lingkod ng Diyos, mayroong katuwang hindi kayang ibigay ng mundo. Yan po ang nabibigay ng gawain ng Panginoon sa atin. Ngayon po umaga, meron po tayong tatlong napakahalagang puntos, na dapat nating bigyan ng pansin dito po sa ating mga talata na ating pong pagbibigyang oras. Ano po? Tatlong napakahalagang puntos na dapat nating bigyan ng pansin. Una po mga kapatid, ang katotohanan po na dapat nating matutunan ngayon pong umaga ay meron po tayong pinagsasaluhang misyon bilang simbahan. Ano po ba itong misyon na ito? Ano po? Ang misyon po na ito ay ang gawing alagad ang lahat ng bansa. Ayan po ang sinabi po doon sa talata sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Ang sabi po dito, kaya't humayo kayo
at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So ano po yung ating pinagsasaluhang misyon? Bilang isang mga mananampalataya, bilang isang lingkod ng Diyos, ito pong mission po na ito ng simbahan ay ito pong mission na inaatas sa atin ng Panginoong Hesukristo. At ang mission po yan, ang sabi po dyan sa talata, ay gawing alagad, to make disciples. Ang lahat ng bansa. Ano po? Ito pong mga talata po na ito, mga kapatid, ang talata pong ito ay tinatawag nating dakilang utos or Great Commission. Ano po? Ito pong Matthew chapter 28 verse 19 to 20. At minsan, iniisip po ng iba, para lang yan sa pastor. Hindi ko yan kaya. Hindi naman ako misyonero. Pero ito pong mga ganitong kaisipan, mga kapatid, ay mali. Ito pong utos na ito na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus ay hindi lang para sa iilan. Ito pong utos po na ito ng Panginoon ay para sa lahat ng kanyang mga alagad, kabilang ikaw at ako. Sa madaling salita, mga kapatid, ang bawat mananampalataya, ang bawat Kristiyano na tagasunod ni Kristo ay bahagi ng misyon niya. Hindi po ito extra, hindi po ito optional. Ito po ang puso ng ating pananampalataya. Ito po yung puso ng ating pong Panginoong Hesukristo. At ang mission po na yan ay iniatas sa atin. Hindi lang po sa ilan, kundi sa ating lahat ng mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, kung ikaw o kung ako ay alagad ni Kristo, ikaw rin ay sugo ni Kristo na may misyon na dapat gawin. At yan po ang dapat na ginagawa natin habang tayo ay naririto sa mundo, habang tayo nabubuhay. And our mission is to make disciples. Ang ating pong pananampalataya ay hindi para lang sa ating sarili. Hindi po ibig sabihin, okay na. Mananampalataya na ako, pumunta ako sa langit, and that's it. Hindi po ganon, mga kapatid. Dahil meron po tayong misyon. Ang ating pong pananampalataya ay hindi para lang sa ating sarili. Ang ating pong pananampalataya, mga kapatid, ito ay dapat po nating ipasa. Ito ay dapat po nating ibahagi. Ito po ay dapat nating isabuhay. Bakit? Upang makakilala rin ang iba sa Panginoon. Dahil kung sa sarili lang natin, yung iba pong nangangailangan ng kaligtasan ay hindi po nila makikilala si Kristo. At yan po ang ating misyon. Ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay dapat po nating ipinapasa. Dapat po nating ibinabahagi. Dapat po nating isinasabuhay, mga kapatid. Katulad ng isang relay race. Di ba? Sa isang relay race, mga kapatid, sa paligsahan, may mga mananakbo yan, di ba? Sa relay race. Bawat isa, ano pong hawak nila? Meron silang hawak na baton. Ano po? Sa relay race. At ang tungkulin pong tumakbo at ipasa ito sa susunod. Pero, paano kung ang isa sa kanila ay tumigil sa gitna ng track? Ano po kaya mangyayari, mga kapatid? Hindi po matatapos yung karera. Tama? Hindi matatapos yung karera. Hindi matatapos at matatalo yung team nyo, yung grupo nyo. Ganito rin, mga kapatid, sa isang simbahan. Ano po? Kapag hindi po natin ipinapasa ang ebanghelyo sa iba,
Naaantala po ang gawain ng Diyos. Pero kapag sama-sama tayong tumatakbo, mas malawak po ang naaabot, mga kapatid. At mas malaki ang kagalakang nararanasan ng isang simbahan. Ang tanong, hawak mo na ba ang baton? Mga kapatid, isipin nyo, may nagpasa din sa inyo, tama? May nagbahagi sa inyo, may nagbahagi sa atin ng mabuting balita at nakilala natin si Kristo, tama? At nakilala natin si Kristo. Hawak mo na ba ang baton? O pinapanood mo lang ang iba? Yan po ang tanong sa atin, mga kapatid. O sa anong paraan, sa kasalukuyan, na ikaw ay nakikibahagi sa misyon ng Diyos. Huwag po natin kalimutan na meron po tayong layunin. Meron po tayong misyon. Ano po? At ito po ay dapat nating gawin. Huwag po nating sarilinin yung ating pong pananampalataya. At huwag po nating isipin ng iba, okay na sila, ako okay na, pupunta na ako sa langit. Hindi po ganon. At dapat po nating gawin sa ating pong buhay, magbahagi tayo ng patotoo. Ano po? Magbahagi tayo ng patotoo sa ating kaibigan, sa ating mga kaklase, sa school, sa katrabaho. Naibahagi mo na ba, mga kapatid, yung patotoo mo sa kanila? Nabanggit mo na ba si Kristo sa kanila? Sa araw-araw na kasalamuha mo ang iyong mga kaklase, ang inyong katrabaho, ang inyong kaibigan, naibahagi mo ba sa kanila ang iyong patotoo? Sumama po tayo sa isang outreach ng isang simbahan na maibahagi si Kristo. Magdisipulo po tayo ng isang bagong mananampalataya. Sa ating pong pamilya, maging tapat po tayo na saksi ng ating pong Panginoong sa Kristo. So mga kapatid, lagi po nating tatandaan, ano po, meron po tayong pinagsasaluhang misyon bilang isang simbahan. At yan po ay yung inutos ng Panginoon na gawing alagad ang lahat ng bansa. Hindi lang po yan, kundi kapag po tayo ay sama-sama, mga kapatid, na naglilingkod, kapag sama-sama tayong naglilingkod, dumadami ang kagalakan natin. Kapag sama-sama po tayong naglilingkod. Ang sabi po dyan sa Philippians chapter 1 verse 3 to 5, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos tuwing naaalala ko kayo dahil sa inyong pakikibahagi sa Ebanghelyo mula pa noong unang araw hanggang ngayon. Pansinin niyo po yung sinabi ni Pablo dito sa talatang ito. Ang sabi niya, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos tuwing naaalala ko kayo. Dahil sa inyong pakikibahagi sa Ebanghelyo mula pa noong unang araw hanggang ngayon. Si Pablo po, mga kapatid, ano po, ay sumulat sa mga taga-Pilipos habang siya po ay nakakulong. Take note, mga kapatid, sinulat po ni Pablo itong mga sinabi niya po dito sa Pilipos habang siya po ay nasa kulungan, habang siya po ay nakakulong. Sa kabila po ng kanyang sitwasyon, pansinin niyo po dito, puno siya ng pasasalamat. Puno po siya ng kagalakan. Bakit po siya puno ng pasasalamat at puno siya ng kagalakan, mga kapatid? Kasi hindi lang dahil mabait ang simbahan sa Pilipos, kundi dahil sila po, mga kapatid, ay katuwang niya sa misyon. May misyon si Pablo eh. Bakit po siya nakulong? Dahil kay Kristo. Dahil po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At nung siya ay nandun sa loob ng kulungan, siya po ay sumulat na puno ng kagalakan at pasasalamat, hindi dahil mabait ang taga-Pilipos, kundi dahil sila
ay katuwang niya sa misyon. Ano pong ginagawa ng mga mananampalataya dito sa Pilipos, mga kapatid? Sila po ay nagpadala ng tulong kay Pablo. Nagdasal para sa kanya. At naging bahagi po siya ng kanyang ministeryo. Ito pong mga mananampalataya sa Pilipos. Hindi niya po magagampanan ang kanyang tungkulin ng mag-isa. Alam po ni Pablo yan. Ang kanyang kagalakan, mga kapatid, ay bunga ng pakikipag-isa ng simbahan sa gawain ng Diyos. Ayan po ang katotohanan, mga kapatid. Nakita po ni Pablo ang bahagi ng mga taga-Pilipos sa kanyang ministeryo. Kasi po ang tunay na kagalakan, mga kapatid, ay hindi lang sa pagsisilbi mag-isa, kundi sa pagsisilbing magkakasama. Kaya kapag sama-sama po tayong naglilingkod, mas dumadami ang ating kagalakan. Dumadami ang nararamdaman nating kagalakan sa paglilingkod. Kapag may pagkakaisa po tayo sa paglilingkod, mga kapatid, may pagpapalalim ng relasyon. Meron pong pagtibay ng pananampalataya at paglago ng kagalakan. Kaya sabi ni Pablo, siya'y nagpasalamat sa Diyos. Naalala po niya ito pong mga mananampalataya sa Pilipos. Mga kapatid, ang simbahan ay para po yung katawan. Tanda po natin, no? Hindi po lahat kamay. Tama? Hindi lahat mata sa isang simbahan. Pero kapag gumagalaw ng sabay-sabay, ano pong nangyayari? Nakakagawa ng himala ang Diyos sa pamamagitan ng bawat isa. Amen? Hindi po tayo lahat mata, hindi po tayo lahat kamay, paa. Pero, kapag gumagalaw ng sabay-sabay, ng sama-sama, nakakagawa po ng himala ang Diyos sa pamamagitan ng bawat lingkod niya, bawat mananampalataya niya na sumusunod sa misyon. Sabi ko nga kanina, kung kayo naka-experience sa isang mission trip, ako naka-experience ng isang mission trip. Doon mo makikita na ang isa nagluluto. Punta kami sa isang misyon, nagbahagi ng salita ng Diyos. Marami kaming dalang mga gamit, sasakyan, sama-sama kami. Makita mo yung isa nagluluto ng pagkain. Yung iba naghuhugas ng mga plato. Yung isa nag-aayos ng venue. Yung isa naman nagtuturo sa mga bata. Yung isa nananalangin para sa bawat kaluluwa. Ang napansin ko sa aming mission trip na yon, pagod sila. Mainit, mga kapatid. Minsan maulan. Minsan merong aberya. Pero sa dulo ng araw, busog ang puso ng bawat isa. Meron pong ngiti sa kanilang mga labi. Alam niyo po kung bakit? Dahil sila ay naging bahagi ng isang gawain ng Diyos. At ginawa po nila ito ng magkakasama. Kaya ang tanong po sa atin, sino po ang katuwang natin? O sino ang katuwang mo sa pananampalataya sa paglilingkod? Ako po nagpapasalamat sa mga katuwang namin dito sa lugar po na ito. At nagpapasalamat po kami sa inyo. Bilang katuwang namin sa paglilingkod po dito sa lugar po na ito. Kanino ka nagpapasalamat na laging nariyan sa misyon ng Diyos? Kaya encouragement po sa buhay po natin bilang isang mga leader ng Diyos. Sumali po tayo sa isang ministry ng isang simbahan. Whether it be worship, children's ministry, maliit man o malaki yan, kapag ginawa mo yan ng buong puso, nakatingin ang Diyos. Piliin po natin
na maging bahagi ng isang gawain. So una po, meron po tayong pinagsasalukang misyon bilang isang simbahan. Ano po yung misyon na yon? Gawing alagad ang lahat ng bansa. Pangalawa, kapag tayo po ay sama-sama naglilingkod, dumadami ang kagalakan. Yun po ang nakita ni Pablo. Dahil meron siyang kagalakan dahil po sa mga taga-Pilipos na naging bahagi ng kanyang gawain. Pangatlo po mga kapatid, ito po ang dapat nating tandaan. Tapat ang Diyos na tapusin ang kanyang sinimulan. Ang sabi po dyan sa verse 6 sa Philippians, sabi po dyan ni Pablo, tiwala ako ang mabuting bagay na sinimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang tatapusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Sabi po ni Pablo. Napagandang reminders po, ano? Sa kalagitnaan ng kanyang pasasalamat, mga kapatid, ibinahagi po ni Pablo ang isa sa mga pinakapuno ng pag-asa at lakas na pahayag dito po sa Biblia. Ano po yon? Ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa atin ay tapat na tatapusin niya ito. Kaya mga kapatid, ako po'y naniniwala, hindi nakasalalay ang tagumpay ng misyon ng Diyos sa ating mga galing. Hindi po nakasalalay ang tagumpay ng misyon ng Diyos sa ating mga talino. Hindi po nakasalalay ang misyon ng Diyos sa mga ito, mga kapatid. Hindi nakasalalay ang kanyang misyon sa ating mga sipag. Saan po nakabase ang tagumpay ng misyon ng Diyos sa kanyang katapatan? At kung siya ay nagsimula ng gawain sa ating simbahan, mga kapatid, sa ating pamilya at sa ating sarili, makakaasa tayong hindi niya ito iiwanan o babaliwalain, mga kapatid. Makakaasa po tayong hindi niya ito iiwan, hindi niya ito babaliwalain. Oo, minsan, tila mabagal ang bunga. Minsan, napipil natin, nakakapagod naman. Parang walang nangyayari. Ano po? Minsan, ganun ang nararamdaman natin, pero tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos ang nagpapalago ng bunga ng ating pagsunod. Amen? Amen. Ang Diyos ang nagpapalago ng bunga ng ating pagsunod. Even when we don't see it yet. Hindi pa man natin nakikita sa ngayon. Kaya, hindi po nasasayang ang bawat panalangin natin. Hindi po nasasayang, mga kapatid, ang bawat luha po natin. Hindi po nasasayang, mga kapatid, ang bawat pagtitiis natin. Ang bawat maliit na hakbang na pagsunod sa Diyos. Hindi po yan nasasayang, mga kapatid. Lahat po na yan ay may saysay sa plano ng ating Diyos. Isipin po ninyo, mga kapatid, ang magsasaka. Nagtatanim po sila ng binhi sa lupa. Araw-araw po yan sila magdidilig. Dinidiligan po nila. Minsan may araw, minsan umuulan. Ano po? Pero pansinin nyo, hindi naman instant yung bunga. Di ba? Walang instant na bunga, mga kapatid. Ang mga magsasaka, hindi po sila sumusuko. Dahil alam po nila, may tamang panahon na anihan. Amen? At sa panahong iyon, sagana ang bunga sa tamang panahon. Ganyan din po ang ating pagsunod kay Kristo, mga kapatid. Hindi man natin nakikita agad sa ngayon. Ang bunga ng ating pagpapagal, ngunit
tapat ang Diyos na tapusin ang kanyang sinimulan. Kaya ako po'y naniniwala, ang gawain po dito sa lipa na sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. At siya po ang gagawa. Hindi po tayo, mga kapatid, tayo po ay mga instrumento ng Diyos. Kaya wag po tayong gumibab, panghinaan ng loob. Hindi man natin nakikita yung bunga ngayon, pero alam natin na kanyang tatapusin ang kanyang sinimulan. Tapat po ang Diyos na tapusin ang kanyang sinimulan. Ang tanong sa atin, naniniwala ba tayo? O naniniwala ka ba na kahit ang simpleng pagsunod mo ay may kabuluhan sa harapan ng Diyos? May mga bagay ba sa buhay mo, mga kapatid, ngayon na parang matagal bago magkaroon ng bunga? Tayo kasi minsan sa mga Pinoy, mainipin tayo, di ba? Gusto natin may bunga agad. Pero minsan, matagal. Pinanghihinaan po ba na kayo ng loob, mga kapatid? Huwag po tayong panghinaan ng loob. Pagpatuloy po natin ang panalangin para sa mga taong gusto mong makilala ang Panginoon. Kahit sa tingin mo parang walang nangyayari, may ginagawa ang Diyos. Ano po? Kaya wag po tayong sumuko sa paglilingkod. Ang simpleng gawain mo sa church, ang pag-aalaga mo sa pamilya, ang tahimik mong paglakad sa pananampalataya, lahat ng ito ay may eternal na halaga, mga kapatid. Kaya yung ginagawa mo sa Panginoon, maliit man o malaki, meron niyang halaga eternal. Kaya sa umaga pong ito, isang kagalakan sa atin na maging kabahagi ng misyon ng Diyos. Mga kapatid, ang misyon ng Diyos ay masyadong mahalaga para baliwalain. Huwag po natin baliwalain ang misyon ng Diyos. Ang layunin niya ay hindi mo kailangang buhatin mag-isa. Ngunit dapat may bahagi ka. May kagalakang hindi kayang tumbasan ng mundo. Ano po ito? Ang makita mong ginagamit ka ng Diyos para sa kaligtasan ng iba. Ano po? Isang kagalakan na tayo po ay maging instrumento ng Diyos para sa kaligtasan ng iba. Kaya ang hamon sa atin ngayon, number 1, manalangin po tayo. So, para kanino? Manalangin po tayo para sa mga misyonero. Hindi natin alam kung sino yung magiging misyonero dito. Patuloy lang po tayong manalangin sa Panginoon. Manalangin para sa mga misyonero. Manalangin na ang mga tao ay makakilala sa Diyos sa ating pong komunidad. Pangalawa po, tayo po ay magbigay suporta sa gawaing pangmisyon ng Sipa. Pangatlo, maglingkod po tayo. Sumali po tayo sa gawain ng Panginoon at maging bahagi ng misyon ng Diyos. Mag-anyaya o imbitahan ang isang tao sa simbahan o Bible study, mga kapatid. Ngayon po ang hamon sa atin ngayon pong araw po nito. Bilang pong pangwakas, ano po? Sino po nakakilala kay Jim Elliot? Isa po siyang misyonero. Ano po? Sino po si Jim Elliot? Siya po ay isang Amerikanong misyonero na may matinding panawagan na abutin ang mga hindi pa naabot ng Ebanghelyo. Particular, ang Auca. Ano po? Ngayon kilala bilang Waorani tribe. Ito po ay sa gubat ng Ecuador.
Simula pa lang sa kolehiyo, malinaw na sa kanya ang layunin. Ang sabi po ni Jim Elliot, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Ang sabi niya, hindi hangal ang nagbibigay ng hindi niya kayang panatilihin upang makamit ang hindi niya kayang mawala. Dahil po sa kanyang pananampalataya, iniwan po niya ang komportableng buhay sa Amerika upang magmisyon sa mga tribong hindi pa naaabot ng Ebanghelyo. Mahirap po ang pag-abot sa mga tribe po na ito. Dahil ito po mga tribe po na ito ay sa una nakikipagkaibigan, pero bandang huli sila po ay tumapat. Kaya noong Enero 1956, sinubukan po ni Jim Elliot, take note, hindi po siya mag-isa. Meron po siyang 4 pang misyonero na kasama. Ano po? Sila po ay magkakaibigan gamit ang isang airplane. Nakipag-ugnayan po sila sa Waorani tribe. Noong una nakikipagkaibigan sila. Gumawa sila ng tali para bigyan ng mga pagkain. Ito pong mga tribe po na ito. Noong una, akala nila okay na dahil naging mabait sa kanila. Ito pong mga tribe po na ito. Pero sa kasamaang palad, sila pong 5. Ano po, pinatay silang 5 ng mismong tribong nais nilang abutin. Ano po? Pero ang kanyang pagkamatay, mga kapatid, ay tila trahedya sa una. Ngunit, ang kanila pong kamatayan ay hindi nasayang. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak ay nagpatuloy sa misyon. At maraming Waorani tribe ang tumanggap kay Kristo. Kabilang ang ilan sa mismong mga taong pumatay sa kanila. Katulad po ni Jim Elliot, mga kapatid. Maaaring hindi natin agad makita ang bunga ng ating pong pagsunod. Pero tapat ang Diyos. Ang kanyang simpleng pagsunod kahit hanggang kamatayan ay nagbunga ng kaligtasan para sa marami. Kaya yung pagsunod mo kay Kristo ay hindi masasayang. Hindi mo man nakikita ang resulta ngayon, pero tapat siya. Sa anumang kanyang sinimulan na gawain ay kanyang tatapusin. Tapat po ang Diyos. Kaya dapat po tayong maging bahagi ng misyon ng ating Panginoon.